Nakaranas na naman tayo mga kapatid ng pambobomba ng water cannon mula rito sa isang peace-loving country na China mga tol. At ayon dito kay DND Secretary Chodoro, tinawag na illegal at exercise of brute force ang pangwa-water cannon na ginawa ng China sa mga barko ng BFAR. Malapit dito mga kapatid sa BDM o Bajo de Masinloc. Bago sa saksi, mga kapuso, tinawag ng Department of National Defense na iligal at marahas ang panibagong pag-water cannon ng mga barko ng China True. sa isa sa mga barko ng BFAR malapit sa Bajo de Masinloc. Sugatan ang isang tauhan ng BFAR. Minsan ito yung nakakasama ng loob no? Pero kailangan nating unawain mga kapatid. Kasi mga tol, even yung ating mga kinauukulan tulad ng AFP, Philippine Navy, diba? Kung naalala ninyo, sabi ni Secretary Gibo Chodoro, kulang na kulang sa depensa ang ating sandatahan. Kulang kasi tayo sa budget. Kaya gustuhin man ng ating mga kinauukulan na palagan itong pangwa-water cannon ng China mga tol, isinasaalang-alang din kasi nila mga tol yung ating kalagayan. Lalo na ngayon nagdaraan tayo sa krisis mga tol. Diba hindi pa natin nare-resolba yung mga kaso na mga pagnanakaw sa kaban ng bayan tapos papasok pa tayo sa gera? Diba? So isinasaalang-alang ng ating mga sundalo yan. Kaya sa ngayon mga tol, eto, malungkot man isipin pero eto yung nare-receive natin, eto yung natatanggap nating pangaharas na galing sa China. Pagkatapos nun, binabaliktad nila at pinapalabas nila na tayo yung genuine troublemaker at gumagawa daw ng mga delikadong hakbang dito sa karagatan. Biruin mo delikadong hakbang, tayo na ngayon nabasagan ng salamin, tayo na ngayon winatar cannon, tayo na ngayon may nasugatan, tayo pa rin mga tol ang gumagawa ng delikadong hakbang, ibang klase. Saksi, si Chino Gaston. Yan o. Hindi lang isa, kundi dalawang barko ng China Coast Guard ang nang water cannon sa BRP Dato Gumbay Piang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc sa Yan o. West Philippine Sea. Gawain na nila yan eh. Una, ang CCG 5201 na pinatamaan ng water cannon ang kanang bahagi ng barko pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa PCG, halos kalahating oras tumagal ang agresibong aksyon ng China kaya nabasag ang bintana ng barko at nag-short circuit ang electronics at air conditioning ng barko. Sugatan ang isang tauhan ng BFAR. Sa kaliwang Nakakat yung tenga eh. bahagi naman ng barko ng water cannon ang CCG 21562. Isang Chinese maritime militia vessel din ang nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra o nagtangkang mang-water cannon sa BRP Dato Gumbay Piang. Alam nyo mga Pilipino mga tol, di ba meron tayong ugali na parang yung mga nangyayari sa road rage, ayaw natin magpatalo, ayaw natin kumbaga parang nakakalalaki ka, di ba? May mga ganon mga tol. Pero etong mga tauhan natin dito sa mga barkong to, trained tong mga to. Huwag niyong pairalin yung ego ninyo. Di ba? Gumagamit sila ng maximum tolerance kung tawagin. Which is yun ang kailangang behavior ng ating mga crew. Kasi sino man sa kanila ang magpaputok, sino man sa kanila ang first shot, mga tol, hihilahin nila ang buong bansa natin sa isang matinding labanan. Yun ang posibleng mangyari. Kaya etong ating mga tauhan dito, di ba? Kailangan nating ipagpasalamat sa kanila. At payapa pa rin tayo mga tol sa kabila ng mga problema natin sa mga magnanakaw dito sa ating bansa. Payapa pa rin tayo kasi hindi natin nararanasan yung nararanasan ng mga tao dun sa Middle East, sa Gaza, sa Israel, sa Iran. Alam niyo yung mga lugar na binabanggit ko kung saan nagliliparan yung mga missile doon mga tol. Buti sana mga kapatid kung ang unang-unang sasabugan dito yung mga bahay ng mga buhaya rito. Hindi mga tol eh. Di ba? Hindi nyo ba alam may mga private jet yang mga yan? Lilipad lang yan mga tol papuntang ibang bansa. Diba pag nagkakasakit nga sila mga tol sa ibang bansa nagpapagamot eh. Bakit? Kasi nga yung sistema ng mga pagamutan natin dito sa Pilipinas hindi maayos. Hindi kasi nila ginagawa ng paraan para umayos. Diba? Kaya sila mismo mga tol nagpapagamot sa ibang bansa. Eh ang mga mambabatas na yan kung tutusin kayang-kaya nilang ayusin yung sistema ng mga pagamutan dito eh.
Hindi nila ginagawa kasi bakit? Sayang ang budget, ibubulsa na lang namin yan, di ba? O, tignan nyo kapag nagpapagamot sila, saan sila lumilipad? Sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, hindi. Kahit yung mga pinakamahal na ospital dito, mga tol, wala silang tiwala eh. O, may mga private jet yung mga yan. Kaya pag nagkaroon ng gera, iiwan lang tayo ng mga yan. Pupunta yan sa ibang bansa, may mga bahay yan dun mga tol, biruin mo. Bilyon-bilyon ng pera niyan. Tayo may iwan dito. Tapos ngayon, naglalaban-laban kayo, nagpapatayan kayo dahil sa mga sinusuportahan yung politiko. Nakakaawa kayong lahat. Nakaiwas ang barko ng BFAR. Patuloy na hinarangan ng dalawang CCG vessel ang barko ng Pilipinas hanggang sa makalayo ito. Bukod dito, may Chinese warship na nag-anunsyong magsasagawa sila ng live fire exercises sa lugar. Biruin mo no, sa loob ng EEZ natin magsasagawa sila ng live fire drill. Well, di na nakakagulat yun. Ginagawa rin nila yan sa iba eh. Di ba naalala nyo, nagpunta sila dun sa may New Zealand, dun sila nagsagawa ng live fire drill nila? Mga loko-loko yung mga yan. Gayunman, naituloy pa rin ng BRP Dato Gumbay Piang at iba pang barko ng BFAR ang misyon nitong makapagbigay ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino. Yan, buti na bi-videohan yung mga ganyan. Yan yung ipapakita natin sa international community. Yan ang ipapakita natin sa buong mundo. Diba? Kumbaga, we come in peace, diba? Sabi nga ng mga alien. Eto naman mga tol, tignan nyo yung mga fact na to ah. Nasa loob ng ating soberanya, nasa loob ng EEZ natin. Hindi nagpunta para makipaggera, bagkos para mamigay ng tulong. Yet, ang natanggap natin, hinarang ng mga barko ng China na mga dayo lang dyan, mga mananakop lang dyan, mga squatter lang dyan. Diba? Sila na ngayon dayo, sila pa matapang eh, no? Hinarang nila, winater cannon, may nasugatan sa atin. Pero ang pakay lang natin dyan is makapagbigay ng tulong sa mga maliliit na mangingisda. Kaya kahit bali-baliktarin mo, kung kahit saan mo tignan, maling-mali talaga sila. Sa isang ulat mula Reuters, sinabi ng China Coast Guard na winater cannon nila ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc dahil umano sa iligal na panghihimasok at dahil binangga umano ang isang barko ng China ng barko ng Philippine Coast Guard na may bow number 3014. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, kita sa automatic identification system tracking data kung paanong dinigitan ang BRP Dato Roma Pinet ng BFAR ng dalawang China Coast Guard vessel at ilang Chinese fishing militia. Dinikitan din ng barko ng China Coast Guard at Chinese fishing militia ang BRP Gabriela Silang at BRP Dato Taradapit. Pero hindi malinaw kung nagkaroon nga ng banggaan. We are still checking. So far, we are awaiting the results of the coordination with our counterpart agencies. Para sa GMA Integrated Alright mga kapatid, yan, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komento, pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon. Ang masasabi ko lang sa inyo mga kapatid, sa kabila ng patuloy na nangyayaring mga kaguluhan, protesta, mga rally dito sa ating bansa, huwag ninyong kakalimutan din yung isa pa nating problema dito sa West Philippine Sea. Kasi mga tol, isa to sa mga naging epekto. Isa to sa mga naging tawag dito, dulot ng mga pagnanakaw dito sa ating bayan. Mga pagnanakaw ng mga pinagkatiwalaan nating mamuno, humawak ng budget ng ating sambayan, ng ating bayan. Imbis na ibibili natin ng ating mga assets para maprotektahan ng ating soberanya, ibinulsa na lang nila mga tol. Ibinulsa na lang nila. Kaya tingnan nyo, yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga crew, nasasaktan sila dahil gusto nilang ipagtanggol ang ating bayan, pero paano nila ipagtatanggol kung wala silang mga kagamitan? Nakakaawa rin no? Anyway, bilang mga Pilipino, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.